Hello? Hi. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Andito po tayo sa pagpatuloy ng gawain sa makatuwid bagay ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Ngayon po, meron tayong mga aralin, visitas ngayon, na kung titingnan po natin, napakaganda ng mga mensahe o nilalaman, iuugnay po natin sa ating sarili. Sapagkat po, tunay nga po, na tayong mga tao ay nangailangan ng pagkalinga ng Diyos sa pamamagitan ng mga aral na ipinagkakaloob sa bawat isa sa atin, bawat linggo, para pakinggan natin at ilagay natin sa ating sarili upang sa ganon ito ay maging gabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya kung meron pa tayong sitas, sabi dito sa Lucas 6, versikulo 19 hanggang 31. Bagamat po ito'y pinaliwanag na kanina, pero kukuha tayo ng mga ilang bagay dito. Pero basahin ko muna, bagamat ito'y mahaba. Kapag marami po dito ang nagagaya dito sa mensahe nito, tama yung sinabi kanina ni Brad. Totoo ba na kapag mayaman sa impyerno? Kapag mahirap daw, doon daw sa piling ni Abraham? Kung titignan po natin, unawain natin yung kwento, bakit napunta yung mayaman doon sa Hades, at tapos si Lazaro naman napunta sa piling ni Abraham. Ano pong pinagbatayan dito? Sabi dito, mayroon ng isang taong mayaman at siya'y nagdaramit ng kulay ube at masilang lino at sa araw-araw ay kumakain ng sagana. Noong panahon po, kapag ang damit ay kulay ube at masilang lino, kagalang-galang na po yun. Kumbaga mataas na kalagayan ngayon. Ngayon, lahat ng kailangan niya, pagkain, sagana siya. Pangangailangan niya, sagana rin siya. Ngayon, kung ititingnan natin, meron naman isang tao at isang pulubi na ang pangalang Lazaro, lipos ng mga sugat, ay inilalagay sa kanyang pintuan. Kung titingnan natin yung kwento, isang mayaman, nakadamit kulay ube at kayong lino, at isang mahirap o pulubi na lipos ng mga sugat. Kumbaga nasa pagdurusa yung isa, nasa kasaganaan yung isa. Ngayon, yung koneksyon ng dalawa. At naghahangad na mapakain ng mga mumo na nangahulog mula sa dulang ng mayaman. Oo, at lumapit pati ang mga aso ay hinihimuran ang kanyang sugat. Kaya kung titingnan natin, yung pulubi, si Lazaro, naghahangad siya na makakain ng mga mumo. Kung titingnan natin, ang isang mayaman, dahil nga po, hindi niya kanyang ang mga gawain, kahit sa bahay man yan, kahit sa labas na ng bahay, o makagawa ng sariling bahay. Kaya po, kung titingnan mo, sila po yung mga yung mga inaasahan natin kapag tayo naghahanap buhay. Si Lazaro naman, yun naman yung mga tao na handang maglingkod ng 8 oras para bayaran ng minimum wage sa bawat araw. Ngayon, tayo po yung nasa pagdurusa. Dahil kung hindi kumahig, walang matutuka. Yung pag-aasa lang doon sa sahod. Tapos yung mayaman, yun ang inaasahan natin. Yung mga kumpanyang malalaki,
yung mga amo na minsan kasambahay tayo, yun ang pinag-aasahan natin. Kung titingnan natin, hindi baga sa kahit sa kasambahay na lang, hindi baga, kapag oras na ng pagkain, nauuna silang kumain, nauhuli yung mga katulong. Dahil wala na silang pagpapahalaga sa mga mahihirap. Pero kung titingnan po natin dito, bagamat tayo umaasa ng mumo o sobra sa kanilang pananalapi para sa uri natin, handa natin ibigay yung serbisyo, yung oras, para lang tayo iswelduhan o bayaran. Kaya ang problema naman dito, yung mga aso. Mahirap na nga tayo, walang-wala na ng kinikita, kung baga tama lang sa maghapon, andyan naman yung mga aso, hinihimuran yung sugat. Walang-wala na nga tayo, nandun naman yung mga aso na naghihimod. Ano sabi sa Isaiah 56:11? Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila ay mga walang kagustugan. At ang mga ito ay ang mga pastor. Sa matatuwid, yung mga leader naman ng simbahan, sakto na nga lang yung kinikita natin, maghihingi pa sila ng tithe, maghihingi pa sila ng ikapo, gagamitin pa yung sitas, ang Malakias 3:8 hanggang 12, na parang hinahamon tayo na subukin niyo ako kung hindi ko bubuksan ang durungawan ng langit. Pagkasarap pakinggan yung sitas. Pero kahabag-habag yung mga leader, no? Sila yung mga aso na humihimod doon sa mga mahihirap na dapat sanay nahahabag sila sa mga tao. Kung ang layunin na ipangaral ng Ebanghelyo para sa kaligtasan, bakit parang nagiging 50-50 salvation at operate? Nagiging 50-50 na yung paliwanag. Kung ang layunin mo talaga sa kaligtasan, hindi ka maniningil, kundi ipangangaral mo ang Ebanghelyo ng libre, sapagkat ibinigay naman sa iyong libre. Nung pinatawad tayo ng Diyos, wala namang bayad. Kaya bahagi naman natin walang bayad. Ito po, yung itong talinhaga na ito. Kaya kung titingnan po natin, yung mayaman na hindi naman lahat ng may pera o mayaman o maraming ari-arihan, diretso doon sa Hades. Yung ginawa po kasi nito, wala siyang pakialam doon kay Lazaro. Ang inaasahan lang naman ni Lazaro yung mumo, yung nalalaglag sa ilalim ng pinggan at nalalaglag sa ilalim ng lamesa. Hindi ba kapag tayo kumakain, minsan may nalalaglag, yun yung mumo. Yun lang yung naasahan pa isa-isa na kinukuha ni Lazaro. Kumbaga, hindi niya man lang nilatagan kahit isang pinggan na pagkain, kundi mumulang talaga ang inaasahan ni Lazaro. Kaya kung titignan natin, dahil nga sa kanyang ginawa na pagiging makasarili at hindi nagpahalaga sa kapwa-tao, punta talaga siya sa Hades. Kung ngayon, anong nangyari dito? Tuloy natin. At nangyari na namatay ang pulubi at sa idinala ng mananghel sa sinapupunan ni Abraham. At namatay naman ang mayaman at pinilibing. Pero kung titingnan natin, si Lazaro, ipinalalagay yung tayong mga tao na umaasa sa pakikinabangin natin dahil lang sa pagod, sa katatrabaho. Kapag tayo po ay namatay, kung ang ginagawa natin nasa kabutihan at ayon sa kalooban ng Diyos, maaari mapunta tayo sa sinapupunan ni Abraham. Kasi po hindi pwedeng sabihin na yung mayaman diretso sa Hades, yung impyerno, at yung pulubi, yung mahirap, diretso sa dibdib ni Abraham. Depende po kasi may mga pulubi na magnanakaw.
doon nga lang sa Maynila, yung mga, kung sino pa yung doon sa trabaho market, kung sino pa yung nakatira lang doon sa Kariton, numero unong magnanakaw. Pero yung mga nagtitinda doon, nagtas sila kung magbigay ng sahod. Pero yung walang inaasahan, siya naman ang hindi lang siguro 50 beses ang nahuli sa pagnanakaw. Pero wala silang inaasahan, doon lang sa Kariton, latag ng karton, doon na inuumaga, doon na nagkapamilya, walo lang naman ang anak, doon lang naman sa labas ng sa ano lang, sa sahig lang. Kawawa nga yung mga anak. Kaya kung titingnan po natin, ang mayaman, kung wala po talagang pagpapahalaga sa kapwa, at walang pag-ibig, o kaya naging makasarili, hindi niya ibinahagi ang kanyang kayamanan, diretso po talaga yan sa hadis. Ganun din naman yung mahirap o pulubin, kung hindi naman nagbago hanggang kamatayan, ganun pa rin ang ginagawa, diretso din yung sa hadis. At ganun din vice versa, yung mayaman naman na walang ibang ginawa, maglingkod o magtayo ng mga kumbaga foundation para tumulong sa kapwa, meron naman silang kahihinatnan. Pwede rin siya mapunta doon sa dibdib ni Abraham. At may mga matitino naman ng mga pulubi o mga mahirap na umaasa lang sa sahod. Kaya kung titingnan po natin, sa kalagayan nito, anong sabi? At kapag po kasi sila namatay. At siya ay sumigaw, sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at subuin mo si Lazaro upang itubog niyang sa tubig ang duro ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alat na ito. Katapat sinabi ni Abraham, anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay at si Lazaro sa gayon ding paraan sa masasamang bagay. Datapwan ngayon ay inaalis siya rin at ikaw ay nasa kahirapan. Kaya kung titingnan po natin, isa sa alang-alang natin yung mga bersikulo. Kung tayo po ay puro nasa kasaganaan at naging sakin at walang pagpapahalaga sa kapwa, meron pong tayong kalalagyan. At meron din kalalagyan yung umaasa na lang sa kaunting habag ng kapwa sa makatuwid yung mga pulubi, meron din silang kalalagyan. Pwede yung isa napunta doon sa kasaganaan, yung isa sa paghihirap. Kaya, depende po kasi yan sa mga ginagawa natin ngayon. Pagkatapos natin mamatay, doon sa pagkabuhay na mag-uli sa mga patay, magiging, kung ano po yung ginawa natin, kung kabutihan, may reward po tayong tatanggapin. Pero, sa hindi sumusunod, kung hindi tayo nagagawa ng mabuti sa kapwa, consequences naman. Nandun yung parusa. Dahil sabi nga ng Panginoon, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti. Ibig sabihin, sa lahat ng inaapi, sa lahat ng mga pinabayaan ng kapwa, ipaghihiganti tayo ng Diyos. At sa lahat naman ng gumawa ng mabuti, siya naman ang gaganti na may kasamang pagpapala. Sabi nga, gantimpala. Eh may reward tayo in the future. At bukod sa lahat ng ito, yung sitwasyon na kasi ito ay may malaking banging na talagay sa pagitan namin at ninyo upang ang mga mag-ibig tumawid buhat dini hanggang sa inyo ay hindi maaari. At yun din, walang nakatawid mula dyan hanggang sa amin. Kaya po, yung sitwasyon kasi, meron siyang obstruction. Pagkatapos kasi na mamatay, ang kalagayan ng mga tumanggap ng gantimpala na nasa piling ni Abraham, hindi pwedeng
makatawid doon sa may paghihirap. Kaya po, kumbaga, in advance, ngayon pa lang, ipinapaunawa na sa atin na dapat po matakot na tayo sa mga ginagawa natin ngayon. Alam natin lahat, may consequences. Sabi, in every action, there is always a reaction. Kaya, kung ang alam lang natin sa ginagawa natin ito, para sa atin tama, ay may papupuntahan naman tayo. May reward tayong tatanggapin. Pero kung mali na, pinapalagay pa rin natin na tama, meron din tayo naman kalalagyan din. Kaya kung titingnan natin, sa hinaharap, wala na pong pagsisisi doon. Kumbaga, kung napunta ka na sa kabila, hindi ka na makatatawid sa kabila. Kaya, habang tayo humihinga pa at nabubuhay dito sa ibabaw ng sanglibutan, isisiguro na natin ang ating sarili. Saan ba mapupunta ang ating nag-iisang kaluluwa? Doon ba sa piling ni Abraham? O doon ba sa Hades na sa paghihirap o sa kahirapan? Kaya wala na pong paraan para maituwid pang muli yung nagawang pagkakasala. Kumbaga, habang nabubuhay pa tayo hanggang sa huling hininga ng ating buhay, dapat po maunawaan natin, pag-ingatan natin ang ating sarili na hindi tayo mapunta sa kapahamakan, kundi mapunta tayo sa kasama doon sa nililigtas ng Diyos. Ngayon, nag-apila tayong malaman. Sinabi niya, ipinamamalit ko nga sa iyo, Ama, na subuin mo siya sa bahay ng aking ama. Sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki, upang sa kanila'y patutuhanan niya, baka pati siya'y mga parito sa dakong ito ng pagdurusa. Ngayon, kung titingnan natin, halimbawa, dumating na yung punto na may namatay na gumawa ng kasalanan, napunta siya doon sa Hades. Ngayon, dahil na ayaw niya rin yung kapatid niya, makasama niya doon sa Hades, kaya magre-request na kung pwede, subuhin si Lazaro para bumalik. Anong sagot ni Abraham? Katapat sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moises at ang mga propeta, bayaan sila'y pakinggan nila. Bakit po? Sinabi niya, sinabi niya, hindi amang Abraham, tatapwat kung ang isang mula sa mga patay ay makaparoong sa kanila, sila'y magsisisi. At sinabi niya sa kanya, kung di nila pinabikinggan si Moises at ang mga propeta, ay di rin mga hihikayat sila kahit ang isa'y magbangon sa mga patay. Kaya hindi din naman po natin dito sa kapilasyon ng malaman. Maganda sana yung intention niya. Nasubuhin si Lazaro para kumbaga paalalahanan yung kanyang mga kapatid na hindi na mapunta doon sa Hades. Pero po sabi nga, hindi na pwedeng bumalik. Kahit pa muling mabuhay si Lazaro, pero iba na naman na kalagayan, hindi talaga siya pakikinggan. Naroon ang kautusan, naroon si Moises, naroon ang mga propeta. Sa mga natira, ipinagpapatuloy naman ang panangaral ng kaharian ng Diyos. Kaya kayaan na lang ang tao kung tatanggap ng aral o hindi. Dahil po, yung mga nangamatay na hindi na muling makababalik ng magiging kasama natin. Baka katakutan pa dahil siyempre, kung pababain mo ang namatay na, tapos makikita niya, hindi ba patay ka na, bakit nabuhay ka uli? Di katatakutan pa siya. Pero, sabi niya, naroon na ang mga kasulatan. Naroon na si Moises, bayaan sila'y makarinig din ng Ebanghelyo. Sapagkat pare-parehas lang naman ang pagpapaliwanag
ng mga sitas. Napakaraming mga ngaral na sinugo para paalalahanan lahat ng mga tao dito sa ibabaw ng sanglibutan. Nasa bawat isa na lang natin ang pagtanggap sa aral. Kung tayo po'y may pagpapahalaga sa salita ng Diyos, tunay nga po na tatanggapin natin ito ng buong puso at maglilinis tayo ng ating sarili, at kapag tayo'y pinatawad na ng Diyos, ito na yung magiging paraan para tayo'y ituring niyang isang anak, minamahal at pinahahalagan at ipinagsasanggalan sa kalaban ng Diyos. Bagamat tayo dumaranas ng mga pagsubok, ng mga kahirapan o pagdurusa dito sa ibabaw ng sanglibutan, ang mahalaga po dyan na itawid natin ang mga pagsubok, nalagpasan natin yung mga dumarating sa ating mga tukso, mga problema man, kahirapan, pagdurusa, pagdalamhati, o ano pa ang bagay na dinaranas natin ngayon. Ang mahalaga, in the future, doon tayo sa piling ni Abraham, doon sa buhay na walang hanggan. Kaya tayo po ang gagawa ng sarili nating kwento ng ating buhay. Kaya tayo po, hindi tayo maaaring baguhin ng iba. Tayo po ang gagawa ng sarili nating istorya kung saan tayo papunta. Kaya ngayon pa lang, pahalagahan natin ang aral na yan po ang magpapabago sa atin at magtutuwid sa atin para dalhin tayo doon sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya hindi pa huli, habang nabubuhay pa tayo, pahalagahan natin yung salita ng Diyos. Hanggang dito na lang ang pagkikibahagi natin sa oras nito. Salamat po, at anuman po ang ating mga kahilingan, karaingan, problema man yan, karamdaman, pagsubok, idulog natin lahat sa Diyos. At pagkakaluban niya tayo ng kapanatagan at linaw ng pag-iisip at karunungan upang nang yan ay malagpasan natin. Sa ngalan ni Kristo, salamat at magandang hapon sa bawat isa.